we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga progresibong grupo nagprotesta ngunya na Labor Day. Bagong Arsobispo kan Cáceres, mainit na pigsabat sa Naga City. Asin, mga naghahanap ng trabaho, nagruso sa Labor Day Job Fair. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Selebrasyon kan Labor Day ngunya na aldaw sinabat nin hiru protesta kan mga progresibong grupo. Ilangkaw ang sweldo, asin ibaba ang presyo kan mga barakalon, kurahaw kan mga ini. Tutukan sa report ni Chris Novello. Bit-bit ang mga placards dagmarcha sa kasentrohan kan siyudad ni Nagaan man na lain na progresibong grupo kasabay kan selebrasyon kan Labor Day. Kurahaw kan mga inian man lain-lain agrangay sa gobyerno urog na anhurot na lang kawan ang sweldo kan mga obrero. Ibabaan presyo kan mga pagkakana sinibapang barakalon na nagpapasakit subot sa mga minimum wage earner. Dapat subot na inian ay prioridad kan gobyerno imbes natutukan ang charter change o chacha. Sa realidad, sa totoong buhay, dahil pag-iraray nakakasapat ang 365 minimum wage, duman po sa 1,190 na kumbaga living wage kang sarong pamilya. Ano po, dahil ita nahihiling na ang chacha, solusyon siya sa kahirapan. Ano po, pero nahihiling ta kaya ang Kongreso, iyo talaga ang binubusol. Pigkukon din naman kan grupo ang pagtatapos kan PUV consolidation kung sain perang super ang nawaran ng hanap buhay sa mismong Labor Day. Matapos ang pagmarcha sa kasentrohan kan syudad, nagkaiguan mga ininihalipot na programa sa Plaza 15 Martires. Mahigot man ang inilatag na seguridad kan mga otoridad. Mantang nanauman ng mga inining food pack sa perang benepisyaryo como parte kan sa outreach program. So naka-standby naman yung aming yung Civil Disturbance Management Team. Kung makikita nyo, andyan sila. So para kung kailangan ay may bulis namin agad-agad. Kay Banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Gadanan sarong lalaking rider makalihis na mag-overshoot pag-abot sa pakurbadang parte kan tinampo sa barangay San Roque, Virac, Catanduanes. Sa CCTV footage kan barangay, may hiling na dikitan pa kaining mabangga ang kasabay na motorsiklo antes dagos na nagtama sa sarong steel railing asin nakaparadang lunadan. Sigun sa Virac MPS, gikan sa inuman ang rider asin papuli na kuta na sa saindang harong kan mangyari ang aksidente. Nagpagirumduman ang barangay sa mga motorista na doblehon ang pag-iingat tanganing malikayan ang mga siring na aksidente sa lugar. Nagsayuman naman sa entrevista ang pamilya kan biktima. Reminders na lang po, mag-ingat po tayo dito sa kalsada kasi medyo accident prone area po talaga. Sa aga na ang formal na pagtukaw ni Archbishop Designate Rex Andrew Alarcon como Arsobispo kan Archdiocese kan Cáceres. Kasabay kaini ang gigibuhon na solemn installation asin canonical procession na syertong aantabayanan kan mga Katoliko. Katakod kaiyan aramunta ang mga ilalatag na seguridad sa aga kan syudad sa live na pakikipag-ulay ta kay Rene Gumba, ang Executive Director kan Naga City Public Safety Office. Diyos marahay na hapon po, Sir Rene. Ay, maray na hapon tabi sa Indo. Okay, sa mga paraan tabay ni Indo, Diyos maray na hapon man po. Yes, Sir Rene, ano po ang nakalatag tang plano tanganing masyerto ang public safety sa Tahaw kanda kulang aktibidad ta sa aga?
Iyo po, nakaprepara na po ang satuyang mga pag-iriba na maasikaso kang seguridad, security, traffic direction, including the medical and emergency response teams. Gabos po ini, nag-dry run na ngunya na aldaw, da may mga aktibidades na pong ginibungon yan, alagad dire-diretso hanggang sa aga po ang satuyang deployment. Oo sir, taano po tama implementar kita nin road closure sa aga? And sa po ang mga apektadong lugar kaini? Ayo po, ini po so pangaipuhan lang na maakomodar so lampas sa 300 na mga bihikulo na maarabutan gamit ka mga bisita para sa aktibidad sa aga. So ini dati ta naman pong ginigibo kung marurumduman nindo pag panahon ng kapiestahan, pinag-designate ta po sa mga parking area sa palibot kang simbahan kang katedral. Alagad this time, pinagmarkahan ta po igwaning designated area A, B, C. So kung ano so letter na nakapaskil dyan sa auto mo, dumang ka po sa parking area man na ito madiretso para po igwang sistema para sa aga. Opo sir, ano po ang magiging sistema kan mga motorista? Piga-antisiparan ta pa po ba ang posibleng traffic congestion? Igwa po ning dikit na pile up kayan duman sa mga closed roads alagad limitado sa naini as in may mga diretsohan man po alternatibong agihan. Ang pakiulita po siguro sa mga motorista iwasan na muna so area palibot kang katedral sa aga dahil nga may mga saradong tinampo as in may mga rerouting na gigibuhon po sa lugar. So gabos ini ang intention po para mas ma-facilitate so mga bisitang maarabot sa okasyon sa aga sa katedral. Sir, ano na lang po ang pagirumdum ta sa publiko tanganing maibitara na maabala sa aga sa mga lakaw ninda? Ayun po, so nasabi ko kung pwede maiwasan na so area palibot kang katedral dahil may mga saradong tinampo. Kasabay kayan Ma'am Kate, ipagirumdum ta din na kung pwede magdara ng tubig, hydration, magkupya o ano man na proteksyon dahil po nagpapadagos ang halangkaw na heat index igdisa sa tuyang lugar. So mas maray na po itong pasiguro. Opo. Diyos mabalos po, Sir Rene Gumba, Naga City Public Safety Office. Pag-abot ni Archbishop-elect Rex Andrew Alarcon kan Archdiocese kan Cáceres sa Naga City, mainit na sinabat. PNP asin iba pang force multipliers naka-heightened alert para sa gigibong installation and canonical possession kan bagong arsobispo sa aga. Uyan report ni Chris Novelo. May mga flaglets, tarpaulin asin ang iba, may kantahan pa. Araw kainit anagin pagsabat kan publiko ki Archbishop-elect Rex Andrew Alarcon sa pag-abot kaini kasabagong aga sa siyudad ni Naga. Kasi siyempre may bago tayong Archbishop, kailangan magsaya tayo. Siya mamumuno ng simbahan dito sa Cáceres. Kaya kami masaya, umaawit para sa pag-welcome sa kanya. Bago magpasiring sa Basilica Minore, naghapit nguna ini sa Banuan ng Gainza para sa sarong misa. Mahigot ang inilatag na seguridad kan mga otoridad sa konvoy nagikan pang Camarines Norte hasta sa makaabot ini sa syudad. Sunod na ginibo ang seremonya kan Rite of Entrustment to Ina asin civic reception sa Basilica Minore. Ang mga aktibidad ngunyan na aldaw parte kan mangyayaring installation asin canonical possession ni Bishop Alarcon sa aga, como bagong Arsobispo kan Archdiocese of Cáceres, karibay ni Archbishop Rolando Tria Tiron na makalis ining magretiro. Katakod kaini naka-heightened alert na ang mga otoridad, katakod kan mangyayaring aktibidad sa aga. Labi 500 sa security personnel na kumpuesto kan PNP, PSO, BFS ni pang force multiplier ang ide-deploy sa aga. Standard package po ng security preparation pag may mga ganitong mga significant event ay nag-establish po kami ng mga command post dyan sa area. So ang command post po ay advance na siyang magre-react in case na may pangangailangan doon sa sitwasyon. Nangapodan man ang simbahan sa mga madalan kan installation asin canonical possession sa aga na magdaraning tubig asin pamaypay minhuli sa mainit na panahon. Kaibanan si Carlo Abonita asin Gerald Gandia, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. LTFRB Bicol tinugutan na makapamasada ang mga tsuper asin operator na nakahabol kasuudma na magpa-consolidate. Impounding area kan LTFRB nakaandam na oras na magpuuna ang pagdakop sa mga unconsolidated PUV na padagos na namamasada. Uyan report ni Chris Novelo.
Nakapila para magpapanod nin pasahero ang mga jeepney driver na si Lionel Pabali asin Wilfredo Lieva kan rutang Naga-Calabanga vice versa. Sina Wilfredo asin Lionel parehong miyembro kan transport cooperative sa nasabing ruta na last minute na naghabol sa PUV consolidation kasuudma. Kung kaya mas kumpiyansa na subuot sindangon niya na mamasada asin ay natakot na nakupon kan maotoridad. Garantiya naman subuot na may maipupulisin na sa indang pamilya. Iyo po, dahil si Presidente May na yung naglakaw para kami makalawag sa kooperatiba na pa-adapt. Trabaho tayo eh. Tinugutan man kan LTFRB na makapamasada ang mga PUV na naghabol na magpa-consolidate kasuugma. Nag-extender pa ang opisina ng office hours kan isa nang iakomodar ang mga naghabol sa PUV consolidation. Mapo naman ang ahensya na magpadara ng show cause order sa mga tsuper asin operator na dain nagpa-consolidate. May koordinasyon naman ng LTFRB asin LTO in kaso magpuunaan mga ini na mag-flag down kan mga unconsolidated PUV na nagbabiyahe pa. Patuloy po silang nag-uugnayan doon sa central office yung ating mga chairman at saka yung asset natin, ang LTO at chairman Guadis. Siyempre po, isa kaming umbrella. So nakahanda po yan sa lahat ng action plan kung ano naman po ang gagawin. Ang LTFRB Region 5, maluwang ang aming impounding area, 6.5 hectares ito. Kaibanan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. %93.8% na employment status na itala kan Dole sa Bicol Region. Ang mga lakdang kan Dole Bicol tanganing mapanuan ang natatada na 6.2% kan mga Bicolanong dai nakakahanap nin suwak na trabaho. Aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Calino. Jessica? Kate, ngunya na aldaw ang 122nd Labor Day. Asin kasabay nga ni kaini ang pagkondusir man nin Labor Day job and kadiwa fair kan Department of Labor and Employment Bicol sa anong na probinsya kan rehiyon kung sa nasa 16,718 job vacancies ang pigupresir kan maniba-ibang kumpanya. Ang pigmamaot kan Department of Labor and Employment Region 5, ang gabos na mga Bicolanong naghahanap nin trabaho. Matawanin tsansang makakuang oportunidad na dahi na nagdadayo pa sa hararayong lugar. Basado sa datos kan Philippine Statistics Authority, poon Enero hasta Desyembre 2023, nasa 93.8% ang employment rate sa Bicol Region. Halangkaw na dahil inisigon sa Dole Bicol. Kung walang formal employment, meron tayong mga informal employment, merong tupad, merong livelihood para kung ayaw or hindi makapaghanap ng maayos or magandang trabaho na naaayon sa kanilang kagustuhan, meron tayong negosyo na pwedeng ibigay sa kanila. Sa paagikan mga job fair, hurot man kan ahensya na mapanuana ang natatadang 6.2% kan mga naghahanap pa nin trabaho. Ang 42 anyos na si Ariel kan Pamplona Camarines Sur, alas 7 pa sana, nakapila na daa sa job fair na inikan Dole sa Naga City. Haros sarong taon naman daa siyang naghahanap nin trabaho. Hindi naman ako mapili, either factory worker or kahit sa mga hotel operation like billman or room attendant, yun po. Kasi gusto ko makatulong sa family ko. 3,716 local vacancies, as in 1,000 job orders sa ibang nasyon, ang pig-opresir ka na sa 37 kumpanya sa pig-atendera na job fair ni Ariel. Ang manpower company ni Damay, nakabase sa Metro Manila. Alagad nagpapasiring subuot sinda sa mga probinsya nganing maghanap nin mga aplikante para sa mga posisyon abroad. Ayun ma'am, na dapat ma'am qualified saka may at least 2 years experience related na applyan nila. Kasi ma'am sa abroad ma'am ayaw nila ng mga gusto nila may experience na ba. At least 2 years ma'am. Sigun sa Dole, skills ang kadaklan sa pigahanap kan mga kumpanya, kaya iniman ang saro sa pigtututukan kan ahensya sa tabang kan TESDA nganing maibitaran ang job mismatch. Pigruso man kan mga job seeker ang Labor Day job fair sa Legazpi City. Nasa 1,900 na mga trabaho ang nagahalat gikan sa 50 local employers sa probinsya kan Albay. Sana po makapasok ako sa applyan ko. Kung wala ka pong tiyaga, wala ka pong makakontrabaho.
Ang piga-abiso Kate kan dole bikol sa mga aplikante na kung mapupwede, day na mo na maging mapili sa paghanap ng trabaho. Asin okay sa naman na magpuon sa pinakahababang posisyon at magiging dalan man ini na makakuasinda ni sapat na eksperyensya. Asin maabot man ang panahon na makukuha nindaan target nindang trabaho o kaya posisyon. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Lalaki na rescue makalis dikitan pang malamos sa kadagatan sakop kan Virac, Catanduanes. Mantang sarupang lalaki gadan makalis na malamos sa waterfall sa parehong banwaan. Uyan report ni Rosie Nieva. Maswerteng na rescue ang sarong 18 anyos na lalaki na dikitan pang malamos sa dagat na sakop kan Barangay Salvacion, Virac, Catanduanes. Sigun sa report, pinurbaran kaining ko anon ang nahulog na tsinela sa dagat, alagad na darainikan makusog na hukul kan kadagatan. Tulos man ang nagresponde ang PCG Catanduanes, asin idinalagan sa ospital ang lalaki. Gadanan sarong 22 anyos na lalaki makalis malamos sa sarong waterfall sa Barangay Hikming, Virac, Catanduanes. Sa report kan mga otoridad, Abril 28 kan magduman ang biktima kaibanan ang mga amigo kaini sa lugar, nagirinuman asin nagkarigos. Kan hapon na, pighanap na kan grupo ang biktima alaga daini nakuha. Kinaagahan na kan madukayan ang lawas kan biktima na mayo ng buhay mantang nagpapataw-pataw sa tubig. Dai manali kayan kang inaakan biktima na magkulog ang buot, huli ta da itulos sa inda na ipaaram na dai pala nahiling kan mga kaibanan ang sa iyang aki antes nagpuruli. Magdamsin na ng totoo, sir. Kung matatapigibon nila yan sa aki, kung binabayan nila naman sa pools. Huli sa insidente, para mientras mo nang pigsarakan barangay ang nasambitan ng lugar. Siguro sa ating mga kababayan na pupunta sa mga ganitong lugar, lalo na pag nakainom, kanya-kanya na lang sigurong titingnan siguro yung mga kasamahan nila kung ano nangyari. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Kan Lunes, Abril 29, pig-implementar na kan National Food Authority Camarines Sur ang bagong buying price kan paroy. Ang clean and dry palay sa indanang babakalunin 29 pesos kada kilo. Mantang ang wet palay 23 pesos na ang presyo. Alagad maako subot sindanin basang paroy, depende sa moisture content kan paroy asin limitadong drying capacity sana kan ahensya. Sa Camarines Norte, 28 pesos ang presyo huli sa 5 pesos na dagdag kan gobyerno probinsyal sa kada kilo kan paroy na ipapabakal sa NFA. Sigun sa NFA Camarines Sur, may mga naglaog tulos na paroy makalihis ang implementasyon kan mas mahal na bakal kaini. Kadakol naman daa ang nakapilang deliveries hali sa man iba-ibang farmer organization, association as in individual farmers. Bukas man ang NFA Camarines Sur para mag-akomodar nin mga mapabakal nin paroy miski Sabado asin Domingo. Ngunyan ta biglang naglangkaw, siyempre itong sa kuya man ng mga parao, masabi ko niya ko, ano stock nindo niya ko dyan, luwasanan nindo, tayo pabakal ta na sa NFA, 29 na niya ko ang presyo. Yan, kaya ngunyan, may mga may patimbang ako ngunyan. Price range scheme, pricers ang tawag namin. This is effective hanggang sa susunod pa na cropping season. But, weekly nga kasi talaga. Weekly ang magiging buying price namin. Hindi siya pwedeng 29 hanggang sa matapos ang cropping season, hindi gano'n. Talagang magdidepende kami sa trend sa labas. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Gas fire nagbungkara sa nasa 3 ektaryang kaduduutan sa Libmanan, Camarines Sur. Mga alang na mga dahon asin kaduduutan prone subuot sa kasulo na pwedeng magdakula sa grass fire. Uya ang report ni Chris Novello. Nasa 3 ektaryang kaduduutan ang nadanyaran sa nagbungkaras na grass fire kasuudma sa Barangay Tarom, Libmanan, Camarines Sur. Marikas na naglakop ang kalayo sa lugarin huli sa mga alang na duot darakan mainit na panahon. Mahihiling sa drone images na inikan MD RRMO Libmanan ang hiwas kan danyos na winalat kan kasulo. Day pa man madeterminaran kan BFP Libmanan ang nagin kausa kan kasulo. The challenges po is nakulao na po si kalayo and nakulao na sinaabutan kang sulo. Mainito ng panahon and also ang terrain po medyo baba taas, burubundukin po.
Ang matinding init kan panahon sa ngunyan posibleng magresulta sa mga kasulo sigon sa Bureau of Fire Protection. Asin sa sadit na kalayo na pabayang upos ding sigarilyo, pwede magdakol asin maging grass fire, siring ka nangyari sa Libmanan. Nakipag-coordinar naman subutan na hensa sa lambang mga barangay official sa Camarines Sur, nganing malikayan ang mga siring na insidente. Ngunyan, kinakaulay ni ngunyan ang mga barangay captains na kung pwede, iwasan tayo ang pagkakasulo, pagsulo ki mga grass kasi sa init kang panahon, mabilis talaga siya magkalat. Crispy kaya ang mga dahon. Padagos man ang patanid kan mga otoridad sa publiko urog na ta sa forecast kan Pag-asa, posible magpakol sa 46 degrees Celsius ang heat index sa aga Mayo 2. Kay Baran si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, matinding init pa ang piglalaoman sa haros bilog na nasyon, apwera sa pirang lugar sa Mindanao. Apwera sa mainit na easterlies, padagos ang pagdanay kan Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Basado sa heat index forecast kan Pag-asa para sa aga, posibleng mag-abot sa danger level ang temperatura sa pirang lugar sa Bicol Region. 46 degrees Celsius sa Pili, Camarines Sur, 44 degrees Celsius naman sa Masbate City, asin Virac, Catanduanes. Mantang 42 degrees Celsius sa Daet, Camarines Norte, asin Legazpi City. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin uran sa Bicol Region, alagad padagos po kitang mag-monitor nin advisories. Maaliwalas ang panahon sa natatadang parte kan nasyon, alagad maging andam kita en kasong magkaigwa nin localized thunderstorms. Nasa 26 na persona lugadan sa nangyaring salpukan kan sarong van asin jeepney sa Pamplona, Camarines Sur. Imbueltong van, kinakan subuot ang linya kan kasabatang jeep. Tutukan sa report ni Chris Novelo. Lugadan ang nasa 26 katao sa banggaan kan sarong pampaserong jeepney asin van sa barangay Batang, Pamplona, Camarines Sur, kasubawang alas 5 din aga. Ay ni yung Toyota Hiace van, pasiring kuta ng Manila. Ngunyan, nag-encroach sa linya kaya ni yung jeep, kaya sila, head and collision. Sa kusog kan impact haros, marautan ninutan na parte kan jeepney. Nagpaparahay pa ngunyan sa ospital ang mga lugadang persona na sakay kan duwang imbueltong lunadan, kabali na ang duwang driver. Pigalat na sana kan PNP Cunigon ni masunod din kaso sa nasambitan ng aksidente. Gandaan ang sarong lalaki makalisma podalan kan sarong closed van sa barangay San Gabriel sa parehong Banwaan. Sa pag-imbestiga kan kapulisan lunod ang biktima kan sarong pampaserong jeep as sinababasa na. Para tawandalan ang masarakay na iba pang pasahero alagad, biglang nakabudal sa nasambitan ng jeep ang sarong van. Binawian din buhay ang nasambitan ng lalaki mantang irido ang walong iba pang pasahero kan jeep asin sarong painante kan truck. Pigalat pa kan kapulisan na magkaulayan pamilya kan biktima asin driver na pinilibre na muna makalis magtapos na ang reglementary period. Kaibanan si Carlo Abunita asin Gerald Gandia, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga store owners sa Ninoy and Cory Aquino Avenue sa Naga City agrangay ang nagluluyang benta huli sa subuot presensya kan mga food cart na nagpepwesto harani sa Indatuyong Banggi. Ang nangihiling na interbensyon digdi kan mga otoridad, aramon ta sa report ni Jessica Calino. Anom na potahe na ang pigbawas ni Maribel sa mga pigtitindang panira sa nakalihis na mga bulan. Poon alas 8 kaya daanin Banggi hasta maagahon. Napapano nanin mga food cart an hilera asin atubangan kan sa indang pwesto. An sa indang kita apektado. Igwa nga ni daang pirang tindahan na para mientras nang nagsarado. Siguro mga kabanga. Araw po kayang kadakol, ka-epekto. Mga kabanga po, ma'am. Maano-ano na lang dahil may grocery po, ma'am. Kung mayo kaming grocery, talagang mayo man po talaga. Pigimbitara naman kan Naga City LGU asin Public Safety Office ang mga representative kan mga apektadong tindahan sa may kalabaan kan Ninoy and Cory Avenue. Siring man an sa nighttime vendors. Base duman sa pag-urulay, aminado man sa mga vendors na nasa tinampusinda and then mayo man talagang regulation. And then, yaon sa representative kang market sa kang treasurer's office, nagsabi man na mayong plasadang pigigibuduman.
Ninhuli ka ini, enot na subuot na nagkasurunduan mga embweltong lado na bako talaga dapat sinda duman nakapwesto. Delikado man kaya na mabanggaan kan mga nagaaging lunadan, taharos magkaibong na porsyon kan tinampo, anokupado. Naghagad naman in asistensya sa Market Enterprise and Promotions Office, nganing mahanapan in alternatibong mapupwestuhan ang nighttime vendors. Si Sakuya pong recommendation i-regulate. Ang totoo, bawal po talaga tinampo ang paglulugaran ninda. Kaya sa maunyan na pag-iisipan, kung saan sinda pwede ilipat. Pag-isip ko si Colosseum, si compound ng Colosseum. Yuda, ini ang nahihiling ninda na pinakamadali na solusyon, mantang di pa nire-regulate ang mga paratsenda. Sigun sa mga nagrereklamong store owner sa lugar, basta mairayo sa inda asin magbayad manin plazada, mayo nin problema. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. 11,000 mga college students gikan sa 24 state colleges and universities sa Bicol Region ang nakisumaro sa taunang BITSCON o Bicol IT Students Congress na ginibo sa Camarines Norte. Parte ini kan programa kan Council of Deans for Information Technology Education na nagtataong kaaraman sa mga estudyante dapit sa information technology asin kung paano ini magagamit nin tama. Saruman subuot ining platform tanganing mas matukar ang manungod sa contemporary technologies o ang mga pagbabago sa modernong teknolohiya. Suportado man ini kan DICT kung saan inenkaminar kaini ang mga estudyante na suportahan ang mga programa asin libreng training kan nasambitan ng ahensya. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dolovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.